Hello po, mga kapatid sa pananampalataya sa ating Baptist Church. Magandang umaga sa lahat. Tayo po lahat ay pinagpala ng Pinoon. Sa kabila po ng pandemic ay tayo po ay nakatayo pa rin at patuloy pa rin naglilingkod sa ating Panginoon. Now, ito po isang mensahe na dapat po nating malaman. It's about John the Beloved. Siya po yung kasama natin pa Hesus Kristo sa kanyang mga gawain dito sa lupa. No, siya po yung nandito pa. Siya nangaral. Kasama po siya sa mga 2 disciples. Si John. So, ang ating pong title dito is about John, the witness of love. Siya po ay isang nagpatotoo tungkol sa pag-ibig. Katunayan yung kanya pong ang mga sinulat sa 1 John, 2 John, at 3 John ay nagpapatunay tungkol po sa pag-ibig. Ang teksto is 1 John chapter 3 verse 11 at 14 to 18 din, the same chapter, at chapter 4 verse 9 to 10. Ito po isang talata na ating pong pag-aralan po sa umagang ito. At alam niyo mga kapatid, sino ba yung si John the Beloved? Sino bang makapagsabi na si John ay ganito? Akin pong palala sa inyo mga kapatid na noong pong panahon na kasama po siya ng ating Panginoon Hesus Kristo. Okay? Siya po ay palaging nakaupo dito sa tabi ng Panginoon. The right side po ng ating Panginoon Hesus Kristo. Doon siya naupo. At minsan nakahilig po yung kanyang katawan sa balikat po ng ating Panginoon Hesus Kristo. So na si Peter ay para si Peter na ba siya nang tinatawag na nainggit siya doon sa pangyayari yun. Dahil mas tingin ni Peter, mas malapit si John sa ating Panginoon Hesus Kristo. Isa po sa mga pangyayari din na si John ay ating pong makikita nung siya po'y ipinadala sa Patmos at doon niya po yon sinulat yung tatlong epistles niya, yung 1 John, 2 John, at yung 3 John. At doon din niya sinulat yung Revelation, yung pahayag. Okay? Siya po yung nagsulat doon. So, bali, 4 na sulat. 5. 5. 5 sulat dyan sa banal na kasulatan ang sinulat po ni John the Beloved. Una-una, yung Gospel of John, the 1 John, the 2 John, the 3 John, at yung Revelation, yung pahayag, yung pong sinulat ng ating kapatid sa pananampalatayang si John. Tingnan natin mga kapatid, na si John ay favorite po ang kanyang mga sulat. Katunayan, ito po nagbigay sa atin ng kalakasan na yung tayo bago pang manampalataya ay patuloy pong binibigay sa atin yung Book of John sa Bible na yung daw unang basahin para po maging matatag tayo sa ating pananampalataya. So, siya po yung favorite po sa mga kapatid sa pananampalatayang basahin ang kanyang mga sinusulat. So, pagkatapaganda naman ang kanyang mga revelation, lalo na yung sinulat niya ang buhay po ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito po isang napagandang sinasabi niya lalo at tungkol sa kaligtasan na pinangako po ng ating Panginoon. So, millions of copies are sold sa Gospel of John at patunay po itong imprinta ito at distribute. Million of copies po itong nagawa para po mababasa po ng mga tao sa mundong ito. Hindi lamang po ang mga Pilipino, mga Tagalog, o mga anumang mga salita, ay ganoon din sa ibang bansa naabot ito. At ito po isang pagpapala po sa buong mundo na mayroon pong mga salita ng Pinoon ang nababasa kaagad. At isang book lang, or 1 John
2 John, 3 John, o ang pahayag, ay napakalaking bagay po ito mga kapatid. Isang biyaya ito na dumating sa buhay natin na madali nating mabasa yung Book of John. Ang gawa po ni John mga kapatid is used for evangelism and Christian growth. Kaya nga po ito, pag ikaw po ay bago manampalataya, ito po ay una pong binibigay sa atin. Basahin mo na yung Book of John para po lalo pong tumatag tayo sa ating panampalataya, lalo pong maging matibay ang ating paglilingkod sa Pinoon, sapagkat dito nakita natin ang unang mga hakbang, anong matalata natin mababasa is about love. Kaya yung mga new converts, mga bagong manampalataya mga kapatid, sila po yung they are advised to read the Gospel of John. Unang-una nilang basahin para nga maging matatag sila, maging matibay sila sa kanilang panampalataya. Natin natin yung scope. The scope of John's witnessing was wide. Yung pong scope ng pagpahayag ni John ay napakalawak nito. Kaya sa kanyang Gospel of John, he wrote the life of Jesus. Okay? Kanya pong sinulat yung buhay ng ating Panginoon Kristo. Kaya kung sa aking palagay, kung saan yung Panginoon, nandoon din si John. Okay? Kasi nasulat niya lahat ang buhay po ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa kanyang sa apostles naman, he taught how to live with assurance of salvation. Ito po kanya pong sinulat kung paano po ang isang manampalataya. Kung siya tatanggap sa ating Panginoon Kristo, siya po magkaroon siya ng assurance. Mayroon siyang katiyakan sa kanyang kaligtasan. At ito yung sinulat ito ni John sapagkat sinabi ito ng ating Panginoong Kristo. Okay? Tingnan natin ang una pong punto na ating pong pag-aralan mga kapatid. John witnessed about God's love for us. Na si John po ay nagpatutuo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay, doon lang sa John 3:16 ay nagpapatunay mga kapatid na ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mawawala, hindi mamamatay, kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Now, dito sa isang salitang ito, ay marami pong mga taong naligtas dahil sa talatang ito na ginawa ni John. Isang patutuo na ang sinumang sumampalataya sa ating Panginoon Kristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung sinabi diyan, kasi sinabi din yan ito ng ating Panginoon. So, kanya lang pong ginawa ay paalaala sa atin at naisulat ito sa banal na kasulatan para yung mga tao pong nagbabasa ng mga banal na kasulatan ay patuloy nilang madama ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Mahal tayo ng Pinoon, kaya ito yung nagmula sa sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Siguro kung walang pag-ibig, maligtas kaya tayo? Kung walang pag-ibig, mamatay ba ang Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo? Hindi. Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, nabigyan tayo ng pagkataon na tayo mapatawad sa ating kasalanan, magkaroon tayo ng biyaya, ng kaligtasan, at ito yung ating inaangkin ito sapagkat binigay ito ng Diyos sa atin. So, ang pag-ibig na sinabi po ng ating Panginoon, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mawawala kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Unang punto na ating pong pag-aralan is John witness about God's love for us. Na ang ating si John, the beloved, ay nagpatutuo tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? Nagpatutuo siya tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon. Nga sinabi ko kanina sa John
chapter 3 verse 11, 1 John chapter 3 verse 11, ano ba klaseng pag-ibig na ang Panginoon binigay sa atin? Anong klaseng pag-ibig ito? Ito yung pag-ibig ng ano? Yung walang nihinintay na kapalit po. Binigay ng Diyos sa atin yung pag-ibig na yun. Dahil plano talaga ng Diyos na maligtas ang buong sangkatauhan. Ayaw ng Diyos na wala pong maligtas. Gusto niya lahat po ng tao maligtas. Pero kung tingnan natin sa ngayon, parang ang tao wala pong iniisip kung ano ba mangyari sa kanya pagdating ng kanyang kamatayan. So mga kapatid, ito po isang paalala sa atin. Ngayong si John ay nag-witness. Siya naging isang patutuo sa lahat ng mga sinabi po ng ating Panginoon Kristo about God's love for us. Kaya ang sinabi ko kanina, doon sa John 3:16, ito isang tunay na pag-ibig talaga na ang Panginoon Jesus ay nagmahal talaga sa atin. Hindi tayo pinagpalit sa anuman, kundi ang kanyang pag-ibig, ang kanyang buhay ay binigay niya para po sa atin. Yung po yung pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi kayang tularan. Oo nga, maraming mga tao sa atin sa Pilipinas, diyan sa Pampanga, na sila din ay gumanap na bilang Jesus, panahon ng pagpapako ng ating Panginoon. Papako din sila. Pero ang totoo lang, ginagaya lang nila. Sabi nila isang panata. Ito isang panata lamang para po matupad yung kanyang panata. At magkaroon siya po ng tinatawag, mayroon doon silang kapayapaan, naging mabago ang kanilang buhay. But actually, ito po'y gawa ito ng mga makasalibutan para po ipakita sa kanila na siya po'y kayang mamatay, kayang ipako sa krus. Pero hindi na kayang gawin yung kamatayan talaga. Na ang Panginoon Kristo namatay doon sa krus ng Kalbaryo para po tayo magkaroon ng kaligtasan. Pero ang kanila ay pinakita lang po yan. Para makita lang po yung sa mga tao ang mga ginagawa na kaya nilang gawin, ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Pero yung kamatayan hindi na kayang gawin. Pero ang kanyang pagpako, ang kanyang hirap ay kayang gawin po ng tao. Pero yung kamatayan niya dahil ibigay niya ang kanyang buhay para ang mga tao sa buong sanglibutan kung sasampalataya sa ating Panginoon Kristo ay mayroong buhay na walang hanggan. Yun po ang hindi kayang ibigay ng mga taong diyan sa Pampanga na nagpapanggap na sila po si Jesus na nagpapako po sa krus. Sa buhay po ng ating Panginoon Kristo, si John po yung unang inintroduce po doon kay Kristo. Kung basahin natin sa Matthew chapter 4 verse 21, Jesus called James and John while they are repairing their needs. Ibig sabihin, ito si John at si James. Po sila ni CBD, sila po'y nakakatapos lamang na dumaong galing sa pangisda at inayos po yung mga lambat nila. May mga butas, inayos nila. Pero dumating ang ating Panginoon Kristo at sinabi sa kanila, John, James, sila po'y tinawag ng Panginoon. Gagawin ko kayong tagapamalakaya ng tao mula ngayon. At hindi na po tagapamalakaya ng mga isda, kundi tao na po ang anyong hulihin. Hulihin ay gagawin nilang isang manampalataya. Mangangaral sila tungkol kay Kristo. Mangangaral sila sa mga gagawin ni Kristo. Magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. So, ang dalawa pong magkapatid ay kaagad, hindi po sila nagpatumpik-tumpik pa, kundi nung sinabi ito ng ating Panginoon, sila po ay kaagad. Sila po ay kaagad na lumapit sa Panginoon at handa sila pong tawagin kung ano talaga ang gusto ng Panginoon. So, si John at si James ay napakalaking bagay sa gawain po ng Panginoon. Nakatulong sila ng malaki kasi unang-una si John ay as ating po sabi natin dito, siya po ay maraming nagawa. Siya tagasunod talaga ng ating Panginoon Kristo. Na kung tingnan natin ang buhay ni John,
siya po yung alagad na pinagbilinan ng ating Panginoon Kristo tungkol sa kanyang inang si Mary. Si John. Alam mo kung kaano-ano ni Jesus po si John? Magpinsan po sila sapagkat yung nanay ni Jesus at nanay ni John ay magkapatid. So magpinsan po sila at nakita po ng ating Panginoon kung gaano kabait, kung gaano ka-responsable si John sa buhay. Kaya wala siyang ibang pinag-iwanan sa kanyang ina, kundi si John. Isang taong punong-puno ng pagmamahal din sa ating Panginoon. Siya ay handa talagang maghirap alang-alang sa Panginoon. Siya po isang alagad ng ating Panginoon at siya kumilos para sa kakabuti po ng gawain ng ating Panginoon. Yung tinawag nila, magkapatid, nung tinawag ng ating Panginoon Kristo ang dalawa ng magkapatid na siya si John at saka si James, alam mo, wala silang ginawa na magkaroon po ng pagtutol doon po sa tawag po ng ating Panginoon, kundi ang kanilang pagsunod ay kaagad-agad Hindi sila kayang mag-resist doon sa pagtawag ng ating Panginoon. Wala silang sinabi na, Lord, saka na. Lord, mamaya na. Lord, bukas na dahil hindi ayusin pa namin yung lambat. Wala. Kaagad-agad silang binitawan nila yung mga lambat at iniwan nila yung kanilang amang gumawa doon at sumunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, yung word ng pagtawag, maraming bagay din ito Mayroon ding tinatawag na maglingkod ka sa Panginoon. Mayroong tinawag dyan. Mga tinawag ng mga elders para maglingkod sa ating iglesia o maglingkod sa ating Panginoon para magpatuloy po ang gawain ng Panginoon at hindi po ito matitigil sapagkat naroon po ang kanyang dedication to worship, to follow the calling of the Lord. Tayo po tinawag dyan, mga elders of the church. Lahat pong mga membro, lahat po ng mga opisyal po ng iglesia, kayo po tinawag ng Panginoon. Hindi po ako yung tumawag sa inyo. Ako lang po yung nanalangin sa inyo for the possession at kayo po ang balang maglingkod talaga ng totoo na may katutunguhan, may patutunguhan lang doon sa ating Panginoon. Ang ating paglilingkod hindi po tayo napipilitan na tinawag ng Panginoon. Tayo po tinawag ni Lord. Ang ibig sabihin, maglingkod tayo sa ating iglesia ng buong katapatan, ng buong anong kailangan doon? Ng buong pagmamahal sa ating Panginoon. Mahal natin yung ating Panginoon. Kaya ibibigay natin sa lahat, sa Kanya ang ating lakas. Yung lakas natin na natitira sa ating buhay, ito po yung kailangan po ito ng Panginoon para magpatuloy po ang Kanyang gawain. Ang Timbang Christian Church ay nanawagan po sa inyo mga kapatid. Kahit sa maraming pandemic na ating naranasan, but still the Lord is calling us. Tinawag tayo, katulad ng pagtawag ni Lord kay James, pagtawag niya kay John, na wala silang nagawa kundi sumunod kaagad sa ating Panginoon. Why? Because there's something in their inner heart, sa kanilang puso, nangungusap ang Diyos. Kasi ang pagtawag niya ay para sa ikakabuti po, ikakatuparan po sa mga salita ng Diyos. Ganon din naman tayo, ang Timbang Christian Church. Tinawag tayo, naglingkod tayo sa masawa tayong naglilingkod sa Panginoon. Kasi inasaan natin ang Panginoon po ang malulugod sa atin. Kasi kung hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, ibig sabihin, lalong hihina po ang ating pananampalataya. Lalo pong hihina ang ating espiritual na buhay. Paano tayo makatayo sa ating paglilingkod? Paano tayo lalago sa mga salita ng Panginoon na ating naririnig? Kung hindi natin ito gagawin at gagawin. So yung patawag ng ating Panginoon Kristo kina John at Jim ay nakita natin yung pagmamahal ng magkakapatid sa ating Panginoon.
siguro kung hindi nila mahal ang Panginoon, ay hindi sila kikibo. Hindi sila susunod. Pero dahil mahal nila ang Panginoon, sila po handang maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Yung pagtulong sa gawain ng ating Panginoon Kristo. Kasi tuturuan sila ng Panginoon sa lahat ng bagay espiritual. Lalakas ang kanilang pananampalataya. Na hindi katulad kay Peter na muntik nang malunod dahil nawala ang kanyang pananampalataya. Lumubog na siya. Pero dahil ang ating Panginoon na doon, handa siyang buhatin, ay siya po'y naligtas. Ito po isang bagay, mga kapatid, na ating pong titingnan sa ating buhay. Pag ikaw tinawag ng Diyos, ang ibig sabihin, kailangan ka ng Diyos sa iglesia. Hindi po para po maging tao-tauhan, mayroon kang gagawin na ikakalago ng iyong buhay. Magkaroon ka ng katapatan kay Kristo. Magkaroon ka ng desire na maglingkod sa Kanya, na siya ay tinataas mo. At ikaw part po ng gawain ng Diyos, na para magpatuloy po ang gawain ng Diyos, na marami pang mga tao nakapaligid sa atin na dapat sila po'y makakilala talaga sa Panginoon. At ikaw yung kapatid, tinawag diyan para paglingkuran natin ang ating Panginoon. Pangalawa, John witness. Siya ay isang witness. Siya ay isang nagpatotoo tungkol sa ating pag-ibig sa ibang tao. Nagpatotoo siya, si John, tungkol sa ating pag-ibig sa ibang tao. Ito yung mababasa natin sa 1 John chapter 3, verse 14 to 18. As a proof we have passed from death to life, we love the brethren. You see, tayo po nalagpasan na natin yung kamatayan. Papunta sa buhay. Naranasan na po natin yan. So, dapat mahalin din natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. May pagmamahal sapagkat tayo po nakaranas. Nakaranas ako na ako'y tinawag ng Panginoon. Nakaranas ako na ako'y ginagamit ng Panginoon. Nakaranas ako na ako'y maglilingkod sa mga taong wala pa pong Kristo sa kanilang buhay para sila man ay magkaroon din ng Kristo katulad ko. Para pagdating ng panahon, darating ang Panginoon Kristo sa lupa, siya man, ako man, at sino man mga taong ating nahayagan ng salita ng Panginoon na tumanggap sa Kristo, sa ating Panginoon Kristo, ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay talaga pong hindi ito magkakamtan sa sino man taong walang Kristo. Kailangan ang isang taong may Kristo ay matuto siya na maglingkod sa ating Panginoon. Kapagkat bibigyan siya ng buhay na walang hanggan, babaguhin ang kanyang buhay. Mula sa buhay ng makasalanan, tungo sa buhay na may kaligtasan. Buhay na binago, isang buhay na punong-puno ng pagpapala. Hindi tayong magpatuloy na mahalin natin ang Diyos kung mayroong mga kapatid sa pananampalataya o may mga ibang taong hindi pa po nakilala sa Panginoon. Kaya nandito po yung Timbao Christian Church, dito sa Timbao, gusto po at nais po ng Panginoon na marami pong maligtas sa mga taga-Timbao, na magkaroon sila po ng pakikinig sa mga salita ng ating Panginoon. Ngayon, sino po yung magsalita para mapakinig nila, mapakinggan nila ang salita ng Panginoon kung wala pong mag-volunteer, wala pong sasama sa gawain? Kailangan sama-sama po ang mga kapatid sa pananampalataya para ang salita ng Diyos ay marinig doon sa mga taong wala pa pong Kristo. Yun po yung ating laban dyan na hindi natin isuko yan. Kailangan magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi nais ng Panginoon tulungan tayo
para ipakita sa mga tao ang buhay natin. Para madama ng mga tao ang kanilang buhay na noon walang Kristo ay magkaroon ng Kristo. Magkaroon po ng katuparan. Sapagkat si Kristo nasa kanilang puso na. Yun po ang nais ng ating Panginoon. We have to help Timbao Christian Church to stand against anyone na gusto pong manira sa ating iglesia. Isa pang salita na aking pong babasahin ninyo. May mga strong words daw na nagsabi, "He that loveth not his brother abideth in death, and as a murderer." Sabi daw na ang hindi po nagmahal sa kanyang kapatid ay manatili sa kamatayan bilang isang mamatay tao. Totoo yan. Manatili ka sa sa kamatayan bilang isang murderer. Kasi para kasing minamurder mo rin yung isang tao na hindi mo siya close, parang hindi mo siya, parang may galit ka sa kanya, na hindi siya kinikibo. Pero at totoo, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Dapat sa isang Kristiyano ay you're lively ka sa iyong buhay kasi may Kristo ka sa iyong puso. Yung Kristo na yan, siya nagbigay sa atin ng lakas ng mga kapatid. Para yung ating mga lahat ng kapatid ay ating pong mahalin. Hindi po pwedeng siraan mo. Kasi ang sabi sa Panginoon, pag ikaw nanira, para ka rin mamatay tao. Kailangan talaga alagaan. Kailangan talaga palakasin. Bigyan natin ng ano man kailangan. Kung sila kailangan tulungan, tutulong tayo. Yun po yung nais ng ating Panginoon na dapat tutulong tayo doon sa mga taong talaga nangangailangan, lalo na ating mga kapatid. Yung love for other Christian is measured by our kindness to them. Yes? Pagmahal natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, ay doon po natin masusukat yung ating kabaitan po o pagkilala natin sa kanila. We are to lay down our lives for those in the family of God. When they are in need, we are to help them from our resources. Amen. Tama yan. Hindi po pwede na ang mga manampalataya ay hindi magtutulungan. Nagtutulungan ito. Kaya sabi na, we have to lay down our life for those in the family of God. When they are in need, kung sila ay nangangailangan, we are to help them from our resources, sa ating sariling bulsa. Kung kaya nating tulungan natin. Kasi ito po yung prinsipyo ng mga Kristiyano na nagtutulungan talaga. Yung mga taong halos wala na nga makain o mga taong may mga problemang malaki ay dapat talagang arugain. Tulungan po ng lahat po ng mga kapatid sa pananampalataya para makaiwas siya doon sa mga problema na kanya pong naranasan. Sino po ang gagawa nito? Kundi tayo. Kasi mas i-bless ka po ng Panginoon kung ikaw tumutulong palagi sa mga kapatid. Mas i-bless ka ng Panginoon kung ikaw po yung nagbibigay talaga para sa kanila ding mga ikakabuhay. Kasi may mga problema na hindi nila inasahan. Kailangan talaga sino sasagip sa kanila. Sabihin niya lang ba ninyo, bali Brad, ipag-pray na lang kita. Wala ka namang inabot doon. Dapat kapag pag-pray mo ang isang tao, nangailangan siya ng problema, malutas na kanyang problema, bigyan ka, gaano man lang, basta ito yung nakatulong ka sa kanyang buhay. Yun po yung isang Kristiyano. Hindi po yung isang Kristiyano na
hinayaan na lang yung mga kapatid na sa sobrang hirap na hindi mo na naman tutulungan, tayo po mayroon tayong panagutan sa Panginoon diyan. Sana yung pag-ibig mo, sana yung iyong sana yung Kristo nandiyan sa iyong puso. Paano makakilos sila? Pakilusin natin na tayo po yung magagawa at makatulong din sa ating mga kapatid sa panampalataya. Sabi pa dito, selfishness is the opposite of love. Yes. Kung ikaw madamot, hindi ka marunong mamigay, ito po yung opposite ng love. Ang selfishness. Ang pagiging isang madamot ka. Sabi nga sa Bible, kung ikaw madamot, hindi kaugalian ng mga taong manampalataya ang isang madamot. Ang isang Christian ay yung nagsishare siya doon sa mga taong may pangangailangan. Katulad doon sa victim sa Typhoon Odette. Now, nagtulungan po ang BCL, yung BCL at PMF na membro tayo dyan. Yung mga kapatid natin sa panampalataya sa Siargao, Surigao, humingi sila ng tulong sa atin at ang Timbao Christian Church po nagbigay ng 1,000 para po sa tulong natin sa mga nasalanta po ng bagyo sa ng Odette na malakas na bagyo. So ako po nagpasalamat sa Panginoon na ang ating iglesia, ang ating church ay patuloy pong ginagamit. Kasi nagtitik sa atin yung ating area coordinator na dapat magtutulungan tayo. So sino gustong magbigay, ilista rin yung pangalan at ipadala na lang sa GCash po yung mga pera. So ipadala po tayo ng 1,001K. Ito po yung isang tulong na ating ipaabot po sa mga tao pong kahit maliit na halaga lang, basta at least pag ilang maliit na halaga, pag ito po ay mag-iipunin, ay malaking halaga din ito. So mga kapatid, yung sinabi na selfishness is the opposite of love. Yes. Nasaan yung love mo dyan kung hindi ka na nakikinig doon sa mga naghihirap na mga kapatid sa panampalataya? Dapat talaga ang anak ng Diyos ay handang dumamay hanggang tumulong. Kasi paano? Alang-alang po sa ikakabuti po ng mga taong mananampalataya katulad natin. Panghuli, itong pangatlong punto, John witnessed about the greatest example of love. The cross is the greatest example of God's love. John had stood the cross and then commissioned there. Isa si John, doon, di ba, nung nakita natin sa may palabas dyan sa napila ko ating Panginoon Kristo na doon pa rin si John kasama si Mary. Nakatayo pa rin siya sa harapan ng ating Panginoon Jesus. At doon siya talaga inumpisahan kung paano niya madama ang pag-ibig ng kanyang kumbaga tiyahin na po yung si Mary, tiyahin po siya ni John at tinanggap ni John yung sinabi ng Panginoon na babae, tingnan mo ang iyong anak, tingnan mo yung iyong ina. Yung kanya pong pinagkatiwala ang kanyang ina, ka John. At si John po galak na galak. Sapagkat kadugo din naman niya si Mary. Tiyahin niya. So mayroon siyang karapatan din na arugain. So, he learned that God loved him and had work for him to do. Amen. Mahal naman siya ng Diyos at ibig sabihin mayroon po siyang obligasyon din para kay Mary. God sent His only begotten Son in this world. Writing these words must have reminded him of John 3:16, the message of
the message of the cross, or the message, is the message of salvation. Kung wala yung mensahe po doon sa cross, yun din ang mensahe ng kaligtasan. Doon talaga, mga kapatid, doon talaga nag-umpisa ang pinakita ng ating Panginoon Kristo na mahal na talaga ang mundo, ang mga tao sa sanlibutan ito. Kaya dapat sila po mabagong magkanig sa salita ng Diyos, mabago, magkaroon sila ng panampalataya, at tanggapin nila ang Panginoon bilang sarili nilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. So, conclusion po natin, how long has it been since you told someone of God's love? What have you done to show your love for other Christians? Does the love of God motivate and empower you witnessing? Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ay siyang nag-motivate, nagbibigay sa akin ng lakas at kapangyarihan para ipahayag ko ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, mga manampalataya at hindi manampalataya. Purihin ng Diyos sa mixing mensaheng ito, mga kapatid. Sa inyo po ang kapurihan, kadikila at kapangyarihan. Amen. John!